Ako'y nagsisimula ngayong mag-garden sapagkat umuulan na at ang plano ko, wala akong ilalagay ditong hindi hybrid, lahat ay native. Pero yung binibilhan ko ng native na binhi ay nasa Manila, sa may Andres Bukid yon, kaya nagpabili ako dyan ng sitaw at ng Bagyo Beans. At nang itanim ko yung Bagyo Beans, ito yung naging bunga, oh. Ito yung naging resulta. Kasi ang pagkagawa ng binhi, ito yung mga hybrid na binhi. Ito yung mga madaling bumunga. Ngunit pag hindi mo siya bubumbahin, pag sibol, at hindi mo lalagyan ng abono, itong komersyal, mamamatay siya. Kaya mahal magtanim ng hybrid. Lalo yung mga binhi ay F1, yung kanilang binhi ay sterile. Yung buto nila ay sumibulman, ay hindi na magbubunga. Minsan mo lang itanim at napakamahal ang binhi, napakamahal ng maintenance na bomba. Yung pag-hybrid na ito, dalawang binhi o tatlong klase magkakaibang halaman ay pag-aasawahin mo, pagsasamahin mo para maging hybrid. Ang tawag nila, para maging resistant daw. At ang resulta ay kaunti na lamang ang kikitahin mo at mag-iimbita pa ito ng maraming piste at insekto sa halip na matibay sa piste at insekto. Matibay lamang siya habang pinukumba mo at nilalagyan mo ng fertilizer. Ngunit pagka kahit yan ay hybrid, bubumbahin mo every 2 other days. Kaya napakasama ng epekto sa paligid. Ang halaman ay ginawa ng Diyos na mabubuhay siya, na itatanim mo siya, na hindi mo pagsasamahin yung mga binhi. No, ipabot ang Bible. Ito ang sabi ng banal na kasulatan sa Deuteronomio 22:19. Anong sabi dito? 22:19. Huwag mong tatamnan ang iyong ubasan ng dalawang magkaibang binhi, baka ang lahat ng bunga ay masira, ang binhi na iyong inihasik at ang bunga ng ubasan. Kaya sa ibang salin, yung tawag dito, yung pag-iisahin mo, gagawin mong hybrid. Huwag daw natin gagawin nyo sapagkat yung bawat halaman na yan ay nilikha ng Diyos para mabuhay ng Kanya na walang na siya lang, na hindi mo na pakikialman, hindi mo na dadagdagan. Kaya hina-hybrid, pinakikialman yan para mas madaling bumunga at mas malaki ang bunga. Nang itanim, nang likhain niya ng Diyos ay may tamang duration, may tamang edad ng pagbunga na hindi mo mamadaliin. At siya may tamang laki na hindi mo palalakihin pa kaysa ron. Huwag mong igagalang mo ang orihinal na paglalang ng Panginoon. Huwag mo yang gagawing hybrid at hindi yan gusto ng Panginoon. Atin tingnan itong mga halamang hindi hybrid. Ito'y ampalayang ligaw. Nagsimula ako magtanim ng isang buto lamang ng ampalayang ligaw na bili ko sa San Pablo. At ang ampalayang ligaw, hindi mo yan lalagyan ng abunong komersyal, hindi mo yan bubumbahin. Kusang gaganda yan at kusang bubunga yan. Ang malunggay, sapagkat hindi yan hybrid, walang problema yan. Yan ay nabubuhay ng kanya lang. Hindi mo nabubumbahin yan, nabubuhay ng kanya yan. Nung kami kasi mga bata pa, ang mga halaman nun, ay ang pinaka matinding gagawin lamang natin ay
pauusukan lang. Simula ng pakialaman natin ang genes ng mga halaman at pinagsama-sama natin, naging resistant na sila sa mga mamahaling insecticide. Hindi na sila namamatay doon at kinakailangan yung mga bagong imbento na yan ay pangsira sa mga halaman. Tingnan niyo itong bayabas. Ito'y hindi hybrid. Tingnan niyo are. At kumpul-kumpul ang bunga na hindi na babalutan. Kung yan ay ating ginawang hybrid, bawat isang bayabas ay may balot sapagkat mahina sa mga insekto. Ay tingnan nyo, anong daming bunga. Hitik na hitik sa bunga yan. Yan ay talagang aking hinihipo at aking kinakausap yan. Itong aking upo na native. Tingnan yung ganda. Hindi nakatikim ng bomba yan. Sapagkat pagagandahin mo lamang yung lupa kagaya nung una, hindi ka na mamumroblema. Sa lahat ng hybrid, ang pinakamatindi ay mais. Alam mo yung aking kapatid ay nagtitinda ng mais, ay may dumaang nakakaintindi, sabi niya, Mrs., alam mo ba yung itong mais? Yan ay yan dahon yan, hindi kinakain ng hayop. Yung mga masyadong hybrid na yan. May mga mais ngayon na pag silab nitong damuhan, nitong tambo, itatanim mo yung mais, sabay natutubo yung tambo at mais. Pag hanggang dyan bubumbahin mo ng herbicide, patay yung tambo, buhay yung mais. Napakatindi ng pangyayari. Kaya't at saka yung mga hybrid na yan, halimbawa mga trigo, gagawa sila ng trigo, iha-hybrid para mas malaki ang butil at mas maraming butil. Ang problema nung starts nung trigong yon o nung prutas na yon ay mas matamis. Napakatamis nila. Dito tayo banda rin para may yung mga mais na pinatamis nila ay mas marami yung starch at na pinagmumula ng diabetes, pagtaas ng blood sugar. Kasi yung mga kinakain natin, yung mga bagay na nagiging sugar yan. At yung sugar galing sa mga hybrid na halaman ay hindi matanggap ng buong sistema ng ating katawan. At ito ay naiipon sa ating katawan bilang mga toksin. At ito'y pinagmumulan ng mga pangunahing malulubhang sakit kagaya ng diabetes at kanser. Ang mga sili ngayon ay hina-hybrid. Pero itong sili kong ito, wala akong problema diyan kasi siya na ay native. Ito, wala pang isang buwan. Tumubo lang siya diyan, kitang ang lalaki na nila. At yan yung aking pinararami. Halos lahat ngayon ay ginagawa nilang hybrid. At sa akin tingin ay nagpatanim kami doon ng mga hybrid dati. Pag binumba mo yung insekto, hindi talaga namamatay, nawawalan ng malay. Hindi man malay tao nawawalan ng malay insekto. At pagkaraan ng 4 na oras, nagalaw uli at nabubuhay uli. Ang mga halaman ngayon na binubumba, wag mong bumbahin every 2 other days, lugi ka na. Ang dami na ng reject niyan. Sapagkat ang totoo lang, resistant na yung mga insektong yan. At ito pa ang sabi ng banal na kasulatan. Atin titingnan. Ang Genesis 1:11. Genesis 1:11.
Sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng halaman, ng mga tanim na nagkakabinhi at ng punong kahoy na nagkakabinhi, ayon sa kanyang binhi. Ang bawat isa, ayon sa kanyang uri. Kanya-kanyang uri. Ang ginawa ng mga scientist, kumuha ng iba't ibang uri at pinagsama-sama. Adulterated ang tawag dyan. Iyong dinumhan, iyong sinalaula, yung original na ginawa ng Diyos. At yan ba'y dapat pang i-improve? Nang ginawa ng Diyos yung talong na gayon, dapat mong i-improve? Dapat kumuha ka ng ibang lahi sa ibang halaman at isasama mo dyan? Ay sana noong pa'y ginawa yan ng Diyos. Kaya't napakaganda ito. Ayon sa kanyang uri, huwag kang kukuha ng 3 uring halaman at pagsasamahin mo. Sapagkat pag yan 3 uri ng halaman ay pinagsama-sama natin, may mga hindi tayo nakikita sa laboratory ng mga reaksyon ng mga chemical niyan sa ating katawan. Kaya tayo ay nagkakasakit ng maraming mga pagkakasakit. At sa Levitico 19:19 ay ganito ang nakalagay. Levitico 19:19. Napakaganda nito. Tutuparin ninyo ang aking mga tuntunin. Huwag ninyong palalahian ang inyong mga hayop sa ibang uri. Ay ang mga hayop ay kaya niya lumaki yan ay kwan. Yan ay may ibang lahi. Naku, sa Bible pala ay kwan. Hindi pala dapat yung mga iba-ibang lahi na yan i-improve. Hindi. Yung ginawa ng Diyos na original, yan ang pinakamaganda. Huwag palalahian ng ibang lahi. Huwag mong hahasikan ng iyong bukid ng magkaibang binhi, yung mga hybrid. Huwag ka maghahasi sa bukid yan. Ni huwag ka magsusuot ng damit na hinabi mula sa 2 magkaibang uri ng hibla. Huwag ka magsusuot ng tela na ang yari ay na may cotton na mayroong nylon. Huwag ka magsusuot niyan. Kung cotton ay cotton, kung nylon ay nylon, kung wool ay wool. Yun ang gusto ng Panginoon. Siya ang gumawa ng lahat at alam niya ang ginagawa ng tao, pinakikialman, pinaghahalo-halo, pinagsasama-sama yung hindi mga magkauri at ang resulta ay nagkakaroon tayo ng mga sakit at ng mga karamdaman na hindi natin kayang maipaliwanag. Kaya itong aking garden na ito ay nakadedicate. Kaya hindi ako gaano makatanim sapagkat ito'y tinataniman ko ng mga native na halaman, mga natural na mga halaman at mayroon akong balag no, mayroon nung kan. Yung balag na yun ay mayroong native na patani. At na bagaman hindi ko siguro mape-perfect ng ilang buwan ay puro native na ito, gayunpaman ay ito yung aking goal na magpalawak, maggawa ng ganito sa iba't ibang lugar na ako yung magsusupply ng mga native na mga gulay, ng mga native na mga prutas. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness ni Pastor Vito.